Kay may hapon sa atong tanan. Merry Christmas. Ini mo tapan nga Merry Christmas. Okay, so thank you sa Ginoo no this opportunity na makashare ko sa pulong sa Ginoo this time of Christmas. We celebrate a Christmas for the birth of Jesus Christ. Based sa mga study, naglibog sila kung unsang exact nga gipanganak si Jesus Christ. Pero alam ka na to, exact man or dili, ay importante, we celebrate the Christmas. Ngayon sa senior citizen na matay sa at the age of 74. Tagna lang niya iyang birthday. Kay panahon niya, gianak siya, panahon sa hapon, og nasunog ang munisipyo. So wala siya ay birth certificate. Iya lang gitagna-tagna. Naibala na at the age of 65. Okay, every year we celebrate February 14 na tayo araw ng mga puso o Valentine's Day. So kana mag-celebrate ka katong mga loved ones or mga minahal. Kanang Mayo na tawag ng Mother's Day. Kung Mother's Day ato i-greet atong mga inahan during Mother's Day. Amen? Ato i-celebrate. Kung dili mo sa mag-greet, di ba malayan siya atong ginakanan. Tagatog value nga kana is para sa mga inahan. O same time sa Father's Day. Di ba kung atong papa naga-birthday, atong gina-greet or naga-celebrate ka in time of Father's Day. Heroes Day, di ba December 30 is Rizal Day. Gina-celebrate ang Rizal Day, mga Heroes Day, para i-remember sa tuwa kung unsa ilham nabuhat sa ana nga panahon. Amen? Kaya kung wala celebrate, dako sila nabuhat. Pero kung wala celebrate, murag malimtan na lang kung unsa ilang nabuhat. Birthday, usually nag-celebrate ang birthday. During celebration, busy ang tanan sa pag-prepare sa mga pagkaon to please other people. Usahay, magbanding-banding, maligo for own satisfaction. Dili mali ang maghanda ta o mag-vacation. Usahay ang mali. We focus to prepare something. We focus sa atong sariling satisfaction. And we focus the celebration, not the celebrant. Amen? Anong birthday? Focus ka sa busy kag luto, nalimtan mo katong celebrant. Amen? Okay, karon nga Pasko. Unsa imong una-una kung Pasko na. Usahay malimtan imo ang Ginoo nga siya day ang sentro sa maong Pasko. Kung Pasko atong una-una, bonus, Christmas party, exchange gift, holidays, kung mga holiday, laag, di ba? It's a big celebration. Tanan busy. Usahay na-stress ka, kaya usahay yung panganda. Our mistake, atong mga mali is the wrong mindset or wrong perspective about the celebration of Christmas. That this Christmas is not about material things, but it is a celebration to remember the celebrant, which is Jesus Christ. He is born to save you. He saved you from your sin. Nag-isip ang point? Imong nauna ron, kung December, si Jesus ba imong nauna nga dapat i-celebrate? Dapat tayo musimba ka, po tayo December, mo tayo nga tiglaag. Tig bakasyon, nalimtan mo nga tayo December is panahon si Jesus Christ. Amen? Tanawa ang palibot, unsa sila mag-celebrate during Christmas. The birth has bring gift, a gift nga dili mahatag sa uban, a gift nga dili material things, but a gift of salvation. Gianak si Jesus Christ na siya gift para sa imo, muning salvation kaluwasan. Mura sa regalo, nasa imo, depende kung dawato nimo dili. Kung nadawat na nimo, wala pa na nimo nasa naabrihan. Nga naman, wala pa ta sa langit. Pwede, ang regalo, pwede iset aside mo sa kilid. Gitaga, wala na ipalyo sa imo. Pero kung giampingan mo ang gift, imo ginang dalo-dalahon, hantod sa imong kamatayon. O imo lang mabrihan, panahon nga nato sa langit. Amen?
Atong passage kanina gibasa no sa Lucas chapter 2 verse 41 to 46. Ang patukaranan sa atong mensahe karon. Dalhon tamo sa tima igsoon nga nagingon, losing Christ in Christmas. Nawala si Kristo sa panahon sa Pasko. Pagkawala ni Kristo sa panahon sa Pasko, dali ra kaayo natong malimtan ang tinuod nga kahulugan ini. Daghang kalihukan, handa, regalo o kasadya nga atong ginapahimulusan. Apan walay usahay wala nato giapil si Kristo nga sentro sa maong selebrasyon. Kini ang pagkawala ni Kristo sa Pasko. Losing Christ in Christmas. Amen? Tama, busy ka tanan. Kung nalimtan mo, Jesus Christ mong sentro sa maong selebrasyon. How effectively lost Jesus? Naitulo ka punto igsoon nga wa ka kabalo na nawala ni si Jesus during Christmas time. Una, preoccupied. Doon sa Lucas chapter 2, 41 to 42. Sila Maria o Joseph o mga kabanay, every year nag-celebrate sila o kanang kausulugan sa pagpasaylo. Gikan sila sa Nazareth, moadto sila sa Jerusalem. May karon kita kay magsakay man ta sa ila sa mga panahon, maglakaw lang. Siro na mga camel, na siro mga tong usay nila sakyan nila. Lakaw-lakaw sila. And then, ang time na itong panahon is 12 years old si Jesus Christ. Kuyog nila. And then, human sa isa ka adlaw, nanguli sila apan si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem o wala na hibalo ang iyahang ginikanan. Preoccupied. Nalimtan ni Jose o ni Maria si Jesus. Nga naman, ang ilang manahuna is preoccupied or busy sa maong selebrasyon. O human sa selebrasyon, na-realize nila na wala di ay si Jesus. Timan ay karon nga December igsoon, magselebrar ka sa imong Pasko, ma-realize mo, wala din ay magguban si Jesus Christ. Amen? Because of that celebration, busy ang munahuna ni Maria o Joseph, preoccupied. Nahuman na lang isa kaadlaw, nahuman na lang ang celebration, they realize na wala dahil si Jesus. Ilahang nakalimtan tungod sa ilang mga busy na hunahuna o preoccupied sa maong celebration. Same scenario sa panahon sa Pasko. Ang tanan busy sa maong selebrasyon nga mao ang pagsaulog sa Christmas. Busy ang atong unahuna o preoccupied sa maong preparation o mahuman na lang ang celebration wala nato nabantayan nga nalimtan nato si Jesus Christ nga maong sentro sa maong selebrasyon. Pangutana, kumusta imong pag-celebrate karon nga Pasko? Ato bang himduman si Jesus nga mao ang sentro sa maong selebrasyon or preoccupied, busy na kayo ang atong mga nahuna sa maong selebrasyon para sa imong kaugalingon, and one day you will realize that this occasion is useless, meaningless without Jesus. Preoccupied. Ikaduha, how effectively lost Jesus? Presumption. Kanina is preoccupied, busy imo na preoccupied, presumption. Sabot, maling akala. Abisur nimo ko, pag celebrate nimo, daapang Ginoo ba, nalimtanan nimo. Tawag ng maling akala. Luke chapter 2 verse 44. Nagtuo sila nga miubang si Jesus sa panon. Sa nakalakaw na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang paryente o mga higala, apan wala nila hikap lagi. Abi ni Joseph o Maria nga si Jesus mikuyog sa ilang mga kauban, sa ilang mga paryente o bakaha sa ilang mahigala. Abi nila kauban nila si Jesus. Abi nila pagpamuli nila si Jesus kauban sa mga panon. Presumption. Abi lang nila. Usahay abi na to nga Pasko humana. Abi na to kauban para si Jesus. Nalimtan na din nato. Sometimes atong presumption this Christmas, we receive gift. Ang imong akala ba, mali akala, nga December, ang imong nahuna lang, makadawat kag regalo.
We expect something new things. Expect nga naging pag-ung sa imong December. Dapat may bago. Muna imong thinking during Christmas. More holidays. Taghanig holiday. Lahat dito, lahat dari. And etc. We forgot the real meaning of this Christmas or maling akala. Abi ni makauban pa nimo si Jesus sa maong Pasko. Imuha na di siyang nalimtan or presumption. Una ganaya is preoccupied, busy, imo na huna. Kaduha presumption. Lahi imong perspective during Christmas. Dili si Jesus Christ. Ikatulog son, how effectively lost Jesus. Progress without Jesus. Paglambo nga wala Jesus. Verse 45, apan wala nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem aron mapagpangita kaniya. Sa ikatulog adlaw nakita nila siya dito sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. After the celebration, siguro nabati nila Joseph o Maria nga nahimong successful ang maong okasyon. Malipayon sila kauban ang ilang mga higala. Tama? December, kauban mga lipay niya. Pamilya, paryente, o salihang na mauli na silang tanan. Kuman sa kalipay nga natapos ang selebrasyon. And they found out after one day na wala dahil si Jesus. O sa December, pising malimtan na mo Ginoo. Laag dito, atos parinte, pamilya, nalimutan mo din. Jesus, nga mao, ang dapat i-celebrate sa mga Pasko. Gipingitan nila si Jesus sa ilang mga parinte, higala o wala diyan nila nakita. They decided, kinahanglan, mubalik. Need to back. They found out, kabab lagada nakita si Jesus, 3 days. Tulong pa kadlaw. Kung napaipisubok sa una, trending na. Asan nila nakitaan? Sa simbahan. Ang Diyos ikson during Pasko, dili makita nimo sa imong mahigala. Dili makita sa imong parente. Kung makita nimo si Jesus sa simbahan. Kung nawala na ka 1 year, di na 1 day, kung na 1 year, nalimtan nimo ang Ginoo, you need to back in the church. Na mo balik ka sa pagpangalagad. Kung nawala ka sa Ginoo, nawala ka sa focus sa imong pagpangalagad, you need to back and you find out Jesus in the church. Igsoon sa panahon sa Pasko, daghan ang nagtanaw sa progreso sa kinabuhi, bagong trabaho. Karon ngayon, isa na bagong trabaho. Bagong panimalay, negosyo, o mga kalampusan, achievement sa imong kinabuhi. Apan ang tinuod nga mao ang nag-uswag bata uban kang Hesus o nag-uswag lang ka nga wala siya. Naikamot ka para sa imong sarili, nag-progress ka pero wala si Jesus. Malimtan na nimo yung time sa iya. Ang Ginoo daw dili maki-compete ni Satanas para sa imo ha. Nag-compete siya sa imong kabisi. Tagaan ng siya time. Father's Day, isingi mo anak, walay panahon sa imo. Way problema kung wasi hatag kuno siya panahon sa imo, malipay siya. Ingana po ang Ginoo igsoon during Pasko nga imo siyang mahinumduman. Masakitan siya nga busy kay kasi imo kinabi material things, nalimtan mo siya nga siya ang sentro sa maong Pasko. He born and to die for your sin. Usbag wala si Jesus makita sa material nga kalampusan. Uswag na ka for material. Kalampusan, kwarta, posisyon o reputasyon. Ang apan walay kalinaw, walay kahulugan ug walay eternal nga kapuslanan. Sama sa ingon ni Matthew chapter 16 verse 26. Unsa may kapuslanan sa tao nga makaot ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kanan. Nakita niyang point? Kita mo na kamot nga mo progress ka sa imong karong ngayon, next year paano pa mo progress ka pero wala Dios is useless. Kasi maangkot mo tanan ang bahandi pero wala ka Dios, useless iksoon. Kung wala nato gi-appeal si Jesus sa atong pag-uswag o kalampusan, mahimong puno sa garbo.
garbo, pride. Kabalaka, sama sa istorya ni Nabucodonosor sa Daniel chapter 4. Ang gahom o kadato nga wala giubanan sa Dios nagdala sa iyang pagkahugno. Ning kamot ka, maayos imong kinabuhi, it's pride. Kuan gid, hugno ang imong padulungan. Ang tinuod nga kalampusan, kalipay. Pag-uswag, magsugod lamang si Jesus na sentro sa tanan. Pwede ba kita nga mauswag nga wala si Jesus? Pwede. Daghan na dato nga walay Dios. Apan dili kini magdala og tinuod nga kalipay ug kahulugan. Sa Pasko hinumdumi, ang tinuod nga regalo mao ang pagtawag kang Jesus. Ang pag-uswag uban kaniya naghatag dili lamang sa kalampusan sa kalibutan. Success ka sa kalibutan, kundi kinabuhi nga puno sa paglaom, gugma o eternal nga kalipay. Akong balik ko nagsoon, atong tema is Losing Christ in Christmas. How effectively lost Jesus? Ganina number 1, timanan nyo, preoccupied. Bantay ka sa busy. Busy magagato, give time for the Lord. Celebrate with Jesus. Amen? Kaduha, presumption, maling akala. Atong tanaw mo na atong perspective during Christmas. Tagana to siya time. And then, progress without Jesus. Di na ito mabalik ang panahon kung nagkamali man ta. Pero next year, kumulambo man ta sa atong kalibutanon nga kauban ng Diyos kanay mas dinyo. Conclusion, Nixon, mahimo ta magsilibrar sa Pasko nga dunay handa o kalipay. Apan ang tinuod nga kalipay makita lamang kang Jesus. Amen. Ang sentro, kung anaa siya sa atong kasing-kasing, ang Pasko mahimong di lang selebrasyon, kundi kabaguhan sa kinabuhi. Kabalo tayo every December na Pasko, pero ambot pasabot nga na kabaguhan sa imong kinabuhi. Kabaguhan sa material things, sa kalibutanon, labi na sa ato ang spiritual nga kabaguhan. Dito abuton ang panahon nga 1 year humanapot, wa ka realize, si balik-balik. Dili mo ma-realize. I hope ka ma-realize nimo nga one day karon nga year ma-realize nimo nga dapat na Dios imong kinabuhi. Karong Pasko dili lang kita mag-celebrar may tungod kang Jesus. Mag-celebrate kita uban kanina. Christmas become more than a celebration. It become a transformation. Ma-transform ka imong kinabuhi. This Christmas, let us not celebrate about Jesus. Let us celebrate with Him. Live for Him and honor Him today and always. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for speaking to us through your word today. Thank you for reminding us for the true meaning of Christmas, the gift of your Son, Jesus Christ, our Savior. We are grateful for your love that came down from heaven, wrapped in humility, and offered for our salvation. As we continue our service today and leave this place, help us to carry the message of Christmas in our heart. May joy of Christ guide our words, the peace of Christ rule in our heart, and the love of Christ be reflected on our lives. Teach us not only to celebrate this Christmas with our lips, but live it daily through obedience, compassion, and faith. All glory, honor, and praise belong to you alone. We commit everything into loving hand. In precious name of Jesus Christ. Amen. Merry Christmas and Happy New Year.